They weren't expecting it. Kaya sabi ko sa inyo, sa labanang ito, lamang ang may utak. Lamang ang may utak. And kaya nga sabi ko, ang pinakamali nilang ginawa, pinag-isa nila yung mga vloggers. Biruin mo, itong mga vloggers na to na nagre-raise ng issues, nagki-criticize sa government, who are doing their own research, who are, studying the things that they want to say in their platform in such a way that they can call out things that they think, that we think are wrong and should be addressed. Eh, syempre, pag pinagsama-sama mo yung mga utak na yan, diba? Magbabarilan kami ng ideas. Diba? Ginawa nyo kami ng forced collaboration. Ginawa nyo kami ng forced collaboration. Diba? Ginawa nyo kami ng forced collaboration, kayong mga crocs dyan. Which is good for us. Kasi, we were able to really, come up with an action that is stronger, more prudent. I think it's really prudent. It strengthens each other's cause and taking a stand before the Supreme Court. And so kaya kami dumulog sa Supreme Court kahapon dahil nga diyan sa na yan. Dahil nga dun sa nararamdaman namin na paglabag sa aming karapatan, lalo na sa aming karapatang mamahayag. Okay? There are so many things that are inconsistent dyan sa hearing ng joint committee na yan, ng Committee on Public Order and Safety, Information and Communication Technology and Public Information. There are so many inconsistencies, okay? Unang-una na dyan, ano ba talaga agenda ninyo? Diba? Sa letter invitation ninyo, ang sinasabi, kaya kayo magpapahiring ay dahil sa privilege speech ni Ace Barbers. Yun yung sabi nyo dun sa letter ninyo. Pero yung House resolution authorizing you to conduct a hearing is about rampant posting of false and malicious content in social media platform. Yung speech ni Barbers is about drugs and illegal and pogo operations and West Philippine Sea. Vlogging about China, yung mga ganun-ganun, bagong makapili, yon. And about his call for local law enforcement groups to conduct an investigation and act on cybercrimes committed by malicious vloggers and trolls. See, we are very, very targeted. And I will not be surprised if we are going to have trump-up charges. Hindi ako masusurpresa dyan pagka meron yan. Hindi ako masusurpresa. December pa lang, binibuild na nila eh. Diba? December pa lang, binibuild na nila yung mga na yan, yung mga issues na yan. So, it's really, it's written on the wall. Yung diskarte na pang-iipit ay halatang-halata at alam mo kung ano yung mga susunod na hakbang. Ganyan. And one thing that I can guarantee everyone is that lalabanan natin to. 'Di ba? Hindi tayo titiklop sa mga ganitong klaseng panggigipit. 'Di ba? Anak ako ng tatay ko. Ayan. So anyway, ayun na nga. Yun yung sa letter, pero yung authorization ng House of Representatives is about fake news. So, you have drugs, you have pogo, you have West Philippine Sea issue on one hand, dun sa ni Barbers. Pagkatapos, yung House resolution para dun sa hearing is really about misinformation. Diba? So parang ano ba talaga layunin ninyo? Ano ba talagang gusto nyong gawin? And then, Benny Abante revealed himself by saying na meron lang pala talaga siyang personal issue sa mga vloggers na kagaya ko kasi nasasaktan siya pag minumura siya. Yun lang pala yun. Yun lang pala yung niya, yun lang pala yung kanyang kineme dyan. Ayan.
Okay, and mamaya pag-uusapan natin ng mas malalim yan. Pero, ito ngang nangyari sa hearing kahapon, nagulat sila, sabay-sabay yung mga nagdatingan ng cancellation, yung refusal to attend the hearing, ganyan-ganyan. And yun nga, nakita rin nila na nag-file kami ng petition sa Supreme Court to question the authority of the committee, of that committee, to conduct inquiry in aid of legislation wherein the subject matter, one of the subject matter is, okay, one of the subject matter is the bill of the presiding chairman, Dan Fernandez. Ito, siya nagsabi nito narinig ko nung hearing. House Bill 543, Social Media Regulation. Diba? This is what you intend to legislate, social media regulation. Can you touch on free speech? What are you going to regulate? Especially on the vloggers. Ano yung regulate nyo sa amin? Yung gusto nyo sabihin at hindi sabihin? Ayaw nyo nagmumura kami? Ano po ang krimen pagka kunwari minumura po kayo? Lalo na kung kamura-mura ang trabaho nyo dyan sa House of Representatives. Alam niyo po, marami talaga kayong maririnig ng salitang hindi magaganda, lalo na kung bulok ang trabaho ninyo. At paulit-ulit naming ine-explain kung bakit ang trabaho nyo ay bulok. Ayaw nyo kasing makinig, ayaw nyo i-address. Tapos pagka minura-mura kayo, mga putang ina nyo, kayo pa galit. Kung nakikinig kayo, dinirespeto namin kayo, di ba kayo nakikinig Ikaw, Benny Abante, di ba sinabi mo pa yung mga DDS vlogger na, DDS vlogger, wag kayong tanga. Hindi talaga kami tanga. Ba't mo sasabing tanga kami? At ikaw wag kang arte-arte na as if wala kang kalaban-laban. Yun ang putang ina. Diba? Dami mong pangampus, dami-dami mong hawak na baril. Ako nga, wala naman akong baril Ba't mo sasabihin wala kang kalaban-laban? Ang kapal po ng mukha ninyo. Sobrang kapal ng mukha ninyo. Ayan. At saka ikaw, barbers, yung sabi, ayan, si matapang-tapang yan. Yes, matapang po talaga ako. Diba? Lalo na po pag nasa tama tayo. Ang alam niyo po, ganito lang yan i-address, kasi to si barbers, nung nag-issue to tungkol dun sa Surigao, yung na-entrap na, was it an entrapment or parang nahuli lang yata sa port na 400 million na shabu. Umingay yan si barbers. But what did he do? What did he do? Ang ginawa niya, nung issue yung ganyang yung ganyang kwento, we talk about it sa live ko. And what did I advise him? Sinabi ko, whether totoo itong may kinalaman yung kapatid mo dito o wala, 'di ba? You have to speak about it. You have to explain. And that's what he did. Yun yung ginawa niya. Ngayon, doon sa strength ng explanation mo, doon ka i-judge kung maniniwala yung mga tao o hindi. But you have to do that. You cannot escape explaining to the people because you are accountable to us. So ngayon, nag-explain si Barbers, ganyan-ganyan. Hindi nag-explain ka. Actually, shinare ko rin yung live ni Barbers noon na nag-explain siya tungkol dun sa na yun But on the strength of your explanation will determine whether or not the people will agree on you or not. So yung pagbango ng pangalan ninyo ay depende kung gaano ka-convincing ang inyong storya. Ayan. Sabi ni James Philip, hi Madam Joey, ask ko lang, alam mo ano date this February yung due date na binigay ng COA para kay VP Sara? This month din po ba yun malalaman? Result if clear na or may issue pa din? Oo nga kasi alam ko February yun Hindi ko alam kung anong date. Hindi ko rin alam kung anong date. Magtanong-tanong nga ako. Bigla silang nagsipagbaitan, yung bigla silang offend sa mga nagmumurahan. No? Yung parang, ay kasi disrespectful kasi nagmumura. Talaga, ina nyo. Pag nagmumura, disrespectful, talaga. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Ayan, okay. Sabi ni Arsens, yung attorney na vlogger ni Bangag, yun yung Insurrecto Enzo Recto. Parang hinarang ni Boy Google kasi daw di member si Marcoleta sa committee nila, putang ina talaga, 'di ba? Pero ako, yung sulat ko, contemptible agad, 'di ba?
Contemptible agad. Okay. So anyway, ayun na nga no. So they wanted to ay grabe ang bilis ng comment. Hindi ko mahabol. Wait. Ayan. Okay. Ayan, sige. I'm trying to monitor yung mga comments niyo as much as I can. Ayan. Okay. So ngayon, yung part nga na gusto ko i-cover, sabi ko nga sa inyo, is yung part na nagmo-monologue si Abante at galit na galit sa akin. Ganyan. Yun yung ating pag-uusapan. So, they started looking at, kasi wala nga dumating yung mga vloggers na, tatlo lang yung dumating si Prof. Malu, which I think good decision on her part na magpunta siya. Kasi di ba iko-contempt yan si Prof. Malu Hindi may iko-contempt. Kasi unang-una, merong survey company si Prof. Malu. So, hindi siya basta-basta mako-contempt kasi they need her. They need her. Ganon. So, hindi talaga siya pwedeng i-contempt ng basta-basta lang. And I know that her decision to go there and say her piece is a pretty good one. She had a lot of inputs na talagang very objective naman siya. Ganon. Joey, ikaw at si Boss Dada, ang sarap sa tenga pag nagmumura. Feel na feel ko. Sabi nila, di ba? Maria Cristina Zapanta. Ayun. Okay, well, anyway, yun na nga. So, chinecheck nila yung aming mga letters na nagsasabi na dinedecline namin ang invitation nila to attend the committee hearing. Ay sabi nila because of what happened, dumami yung mga sumisimpatya sa atin, ganyan yung dumami yung ganyan. Pero alam nyo guys, hindi simpatya yung mas kailangan ko. Ang kailangan ko, you join the cause. Okay? Ang kailangan ko ay you join the war, the social media war against these crooks. Kaya nga sabi ko kanina, dapat bawat Pilipino alam nila ang mga pressing issue, ang mga totoong problema ng bayan. You know, so I am glad that because of what happened yesterday, kahit papaano parang maraming na-curious sa akin, aside from the fact na syempre kasama natin ibang mga Duterte aligned vloggers dyan, na-curious sila kasi bakit ako tinapik ni Benny Abante. I appreciate the sympathy, but more than anything else, what I want is for all of you to join the cause. And the cause is to protect our freedom of expression, our freedom to speak. Okay? Mas importante 'yon. Mas importante 'yon. So, hindi ko kailangan maging bida. Okay? Hindi ko kailangan maging bida, hindi ko kailangan maging parang parang superhero dito. No. What I want is for all of you to join the cause. Okay? Every single Filipino should know the issue about the buy scam. Ikwento niyo yan lahat sa inyong mga kaibigan, ikwento niyo yan sa lahat ng inyong mga kakilala, ganyan. Ano nangyari sa aking ayun. Ikwento niyo yan sa inyong mga kakilala, ikwento niyo yan sa inyong mga sa inyong mga kapatid na binabalahura ang budget ng gobyerno. Okay? That's the first thing. Binuo nila ang budget, may mga blanco, may hocus-pocus, merong nagde-decide nang hindi natin alam kung paano gagastusin ang pera natin. That's number one. Okay? And this is the social media war that we have to rage. Okay? Ipaalam sa lahat na ginagago ang ating national budget. Okay? Through the blank items in the bicameral report. Okay? Pangalawang badge ng pangbababoy sa ating budget ay ang House of Representatives na ang kakapal na mga pagmumuka, inuuna ang issue sa mga vloggers pero hindi maipaliwanag kung saan nila ginastos at para saan ang pera na dinagdag nila sa sarili nila. 12 billion 2023, 12.5 billion 2024, 17 billion for 2025. Ito ang mga dapat
magpaliwanag ng mga crocodile dyan. Ba't nyo dinagdagan ng pera ang mga sarili-sarili ninyo? Ba't nyo binigyan ng pera ang mga sarili-sarili ninyo on top of your original request? Diyan pa lang mumurahin na kayo ng taong bayan mula ulo hanggang paa, Mang Benny. At pag minumura kayo ng tao sa daming pera niya na hindi nyo maipaliwanag mga putang ina ninyo kung paano nyo ginagastos, kung saan nyo dinadala, deserve nyo pong mamura mula ulo hanggang paa. Okay? And this is the war that we have to rage. Okay? Yung eksena ni Benny Abante calling me out, that is a distraction, sa totoo lang. Hindi ako ang bida dito. Hindi ako ang bida dito. And you know, maybe that is one of their tactics na, bibidahin natin yan si Joey, ganyan-ganyan, i-highlight natin yan para pag-usapan. May mga followers yan. So, pag siya yung magiging siya yung magiging mga, siya yung magiging, pag-uusapan dyan sa social media ng ilang araw dahil ginawa, natin, yung, binigyan natin ng eksena, di ba? I know what you're doing. That is why, sabi ko nga sa inyo, no, hindi ko kailangan ng sympathy. Hindi ko kailangan na gawin nyo akong bida, na gawin nyo akong hero dito. Because I know that I am also being used as a distraction. And that is not the war that we are fighting against. We are on, okay? That is not the war that we are on. We need to wage a social media war to inform everyone ng kabulustugan ng House of Representatives. Lalong-lalo na sa budget. Okay? I am a distraction. Yang ginawa ni Benny Abante na bigyan ako ng eksena, that is a distraction. Okay? Ayan. So, ganun yan. They think we are stupid eh. And they think na we are after fame. Diba? They think that we are after fame, that we are after, followers, ganyan. Mang Benny, kung sino yung mga tao yung nag-research tungkol sa akin, at saka ikaw, Ace Barbers, kung sino yung mga taong nag-research tungkol sa akin, i-fire nyo na dyan sa inyong staff. Ang tatanga eh. You mess with the wrong bitch. I-fire nyo na sila. At kaya kayo patuloy na nagmumukhang tanga, yung mga taong hinire ninyong mga staff, mali-mali siguro yung mga pinagbibigay sa inyong informasyon tungkol sa amin. Actually, hindi siguro. Yung 38 yung analistahan, daming mali. Ba't namin sasabihin? Di ba? Kung ano yung mga mali doon. Kaya sasabihin ko ng mga mali doon, bala kayo, figure out yung okay? So, ganun yan But anyway, because I was mentioned yesterday, this is the last time, this is the one and only moment that I am going to address yung pangdaot-daot sa akin ni Benny Abante sa aking platform. Okay? So makinig na tayo dun sa makinig na tayo dito sa short clip na ito. Be recognized. Now you are recognized. My query is if we have invited a certain Elizabeth Cruz, no, aka Joey De Vibre, Mr. Chair. If we have invited her and she has an excuse letter, may I know what? Sabi ni Marcos Loyalist 988, tapang-tapangan ka pero takot ka sa samon. Tanga. Paano kung matatakot? Pumunta nga akong Supreme Court. Bobo mo. Mga Marcos Loyalist talaga na. Ang bobo mo, Marcos Loyalist 988. Hindi ko alam kung bakit kayo nagtsatsagang maging bobo. O ayan, yung mga supporters dito ni Benny Abante, pwede ko kayong harapin. Pwede ko kayong kausapin isa-isa. In fact, Benny Abante can also join. Ayun, hi Ate Cathy, hello. If Benny Abante wants to join, he can also join. Diba? Because I also have a lot of questions to ask you na hindi ko matatanong pag nandyan ako sa committee hearing ninyong panikapulpulan ng pinag-uusapan. You're wasting government resources. Sa totoo lang.
At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.